At ngayong umaga nga guys ay dinalhan ako ni ng Inday Bonayo ng pechay kasi alam niyang kinakain ito ng aming mga ibon. May napanood kasi ako sa YouTube na binigyan niya ng pechay ang kanyang mga ibon at gustong gusto nila ito. Noon kasi ang binibigay ko lang sa kanila ay malunggay at kangkong. Pero guys, simula nung natikman nila ang pechay, hindi na nila pinapansin ang malunggay. At yan na nga guys, habang nag-i-enjoy ang mga ibon sa pagkain ng pechay, ito namang si Lala ay magpapasubo. Ay nako, kung bakit ko po siya sinusubuan kasi ang kwento po ni Lala, nung maliit pa po sila, inatake sila ng ibang hen sa loob ng kanilang nest box. Yung ibang mga kapatid niya namatay. Siya naman nakasurvive pero yung beak niya naputol. Kaya hindi siya makakain ng maayos ng seeds. So dahil nga hand feed siya, nasanay siya na sinusubuan simula nung maliit pa. Kumakain naman po si Lala ng seeds pero dapat yung wala ng balat. Kaya ang ginagawa ko bago ko ibigay sa kanya yung mga pagkain niya, inaalisan ko muna ng balat at hinahalo ko dun sa kanyang formula. Ang buhay po yan si Lala na ganyan, susubo ka sa kanya. Pero hindi naman po yan 3 times a day, minsan once a day lang namin pinapakain. Malalaman mo naman yan kapag gutom na siya dahil panay ang lapit niya dun sa pintuan ng kanilang cage, lalo na kapag may nakikita siyang tao. Pero kapag tinawag mo siyang Lala, Lala, alam niya yung pangalan niya. Dapat yung pagtawag mo sa kanya parang may tono kasi sinanay ko siya sa ganun nung maliit pa. Pag magpakain ako sa kanya noon nung hinahandfeed ko pa siya dito sa bahay. May kapatid yan siya, si Lily. Ganyan din yung balahibo niya, baliktad. Kaya lang si Lily nakalabas dahil sobrang maamo din yun. Umano sa likod ko, pumatong paglabas ko, hindi ko napansin, nakasabay siya paglabas. Pagkalabas namin sa cage, hinabol siya ng mga pusa namin. Siyempre marami kaming pusa, ayun, nadedo talaga, sayang talaga yung dalawa, sana silang ganyan na baliktad ang balahibo. Normal po yan, natural yung balahibo niya, hindi po yan sinabunutan. At ayan na nga po, pinagpipiestahan na talaga nila ang pechay. Yan, bago magtanghali, ubos po yan. Pero hindi ko po araw-araw na binibigyan sila ng gulay kasi yung poop nila basa. So hindi naman maganda sa ibon yung laging ang poop nila ay basa. Kaya alternate po yan. Kung ngayon na magbibigay ako ng gulay, sa susunod na araw ay mga seeds naman. Ayan lang guys, maraming salamat sa panonood. Bye bye!